Uy, good morning guys. So time check 6:40 and nagsisimula na siya mag beep 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 beep. So ngayon, simple lang ang gagawin ko is meron akong ayun no, bagong battery. Ayan no, apat na 12 volts and ang brand niya is Dongjing Group. Hindi po sponsored pero baka naman. So anyway, isa lang yung napansin kong hindi gumabura daw kaliwete. Hindi kaya ng isang kamay. Bakit? It's either mahina ang aking braso or hindi talaga siya mahugot. Wait lang. Okay, ito na. Nahugot ko na. So, kailangan dalawang kamay. Hindi pa malakas ang aking grip. So, ngayon na. Ito. Kulay green. Ewan ko lang kung may pinagkaiba siya. Pero gusto ko sana yung kulay blue. Kasi blue yun na unang dumating sa akin. And mukhang fresh from the factory siya. May mga konting ano lang. Pero smells okay naman. Yan, apat na ganito binili ko. So, apat na 12 volts 25. So, magsasabi na naman si pangalan niya. Si Master Blake ata, nakalimutan ang pangalan. Basta yun, mag-live po na daw. Pero, sorry, mas gusto kong lead acid kasi flexibility para mag-change ng madali. Walang kahirap-hirap sa voltage. Like, pwede ko siyang i-gawing 12 volts. Going kung 24 volts or 48. Depende sa connection lang niya. And hindi mo siya pwedeng gawin sa live po kasi iba yung cells niya. So mas flexible to in terms of ganun kasi sinasubstitute ko siya sa e-bike para hindi ko siya charge sa outlet. Yung gagamitan ng ganito. Eto. Normally may ganitong charger ng e-bike. Pero pag pinarallel mo yung battery ng e-bike mo sa kasulok yung setup mo, mag-charge din siya, then hugutin mo na charge na siya agad. So hindi mo kailangan ng ganito. So ganun yung ginagawa ko minsan, depende sa sitwasyon. Kaya lead acid pa rin ang gamit ko. So ayun. So ngayon magdadagdag lang ako ng ganito. Yung iba kong batteries sa likod lang nito. Nandun. So mag-ayos ako ngayon and kakabit tayo ng bagong 12 volts. Apat siya, so 100. Dagdag sa battery setup. Oh yeah. Okay, so ito ng aking mga bagong battery. Green. And ito yung luma ko. Blue. So mamaya lalagyan ko lang ito ng masking tape. Yung date. Silang apat kasi pare-pares ko silang binili. And same sa apat na to. Lalagyan ko rin sila ng tape sa gilid. Palatandaan kung kailan ko sila binili. Para ma-FIFO natin ba. At makita kung sino may sira pagtagal. So tinesting ko na siya, itong apat na battery, and lahat sila is nasa good charging state. So 12.8 punong-puno lahat sila. And gagamit lang ako ng ganito screw na may heads, then syempre wires. And since low setup lang tayo, ganito lang kanipes, 2.5. Wala sa gilid yung size pero 2.5 siya. And gamit tayo ng copper para ma-hold yung screw na dito. So yun lang, skip ko na yung pagkakabit and balik ako pag naayos ko na. Oh yeah. Bam! So ayun na nga guys, nakikabit ko na siya. And as you can see, ito yung tinatawag na straight parallel connection. Straight timog hanggang kanluran, silangan, kung ano man yung east, west, north, south. Lahat ng positive magkakasama ando sa dulo, and to side na to is negative, magkakasama silang lahat. And alam ko mapapansin nyo yung alikabok, matagal ko siyang hindi nalinis, pupunasan ko siya mamaya, wipes lang siya. And alam ko may mga kapansin din, wala po akong bus bar, yes po, bibili pa lang ng tanso, mahal ang tanso. And itong connection nito sa dulo, isa to sa mga room for improvement ko siguro. And itong isa dapat is nasa kabilang dulo ng connection.
para mag-share sila, kasi pag ganyan lang siya nabubugbog tong isang battery na to, dito lagi naglilipat-lipat, and yung iba is makikibalance lang. So if given time, ililipat ko tong isang to, dadalhin ko siya sa dulo nito para hati yung distribution ba ng energy. Pero hindi naman siya ganun ka totally mabubugbog, since meron akong hybrid inverter. So ang ginagawa lang ng hybrid is mula panel direkta na niyang i-convert, hindi gaano padadaanin sa battery, diretso AC na siya paglabas dito. So mostly pag umaga, nangyayari lang dito is charge lang siya, walang hugot. Ang hugot na lang niya is kapag hapon na. So ayun. So anyway, ayan na nga siya. So may katulong kayo, huwag kalimutan mag-comment, like, and subscribe. So yun lang po. And next upgrade natin, iniisip ko pa is kung either mag-Akira servo type, pang UPS lang ba or pang protection sa AC. So yun lang. Salamat.